Kumakain ka ba ng langka? Mahalimuyak na prutas, masarap at siguradong malinamnam. Subalit batid mo rin ba na maging ang mga dahon ito ay makakain din pala at nag-uumapaw pa nga sa mga sustansya? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig ka sa mga bago at kakaibang kaalaman hinggil sa kalikasan, o kung mayroon kang ilang mga iniindang karamdaman sa katawan, ang videong ito ay para sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang jackfruit o Artocarpus heterophyllus o mas kilala nga natin bilang langka ay kabilang sa mga klase ng puno na namumunga sa kanilang mga katawan o sanga, kagaya rin ng breadfruit at mulberry. Ito nga ay pinaniniwalaang nagmula sa India at sa mga kagubatan ng Malaysia. Madalas tumutubo ang langka sa mga tropikal na bansa o mga rehiyon. At ito nga ang sinasabing puno na siyang nangmumunga ng pinakamalaking prutas sa lahat. At batid mo ba na ang isang puno ng langka ay kaya palang mamunga ng hanggang 500 piraso sa loob ng isang taon? Ang langka ay kilala rin dahil sa matamis at mahalimuyak nitong bunga sa tuwing nahihinog na. At ito rin ang siyang pambansang prutas ng bansang Bangladesh at Sri Lanka. At kadalasang ginagamit nga ito ng mga Asian cuisine bilang putahe, hinugman o hilaw. Subalit narinig mo na ba na maging ang mga batang dahon pala ng langka ay maaari mong iluto, igulay at makakain rin? Ang dahon ng langka ay maaari mo ngang isangkap sa ginataan, igisa o bilang solong gulay, at pinaniniwalaang nagtataglay ng mga kemikal na makatutulong upang makontrol ang pagtaas ng blood sugar ng mga taong dumaranas ng diabetes. Sa munisipalidad nga ng Kannur sa India, ang gulay na ito na dahon ng langka ay isang mahalagang delikasiya. Ang dahon ng langka ay isang anti-carcinogenic, antimicrobial, antifungal at anti-inflammatory agent. Kaya naman, maging ang mga sinunog na dahon ng langka ay maaari mo ngang itapal sa mga paso sa balat o sugat upang mapabilis ang paggaling nito. Nakatutulong din sa pagpapapayat ang pagkain ng gulay na dahon ng langka. At mayaman nga ito sa potassium na mainam para sa kalusugan ng ating mga puso. Kadalasan ding isinasaboy ang mga tuyong dahon ng langka sa mga fish ponds upang mabawasan ang bacterial growth sa mga inaalagaang hipon at isda. Mainam din ang dahong ito para sa mayroong cancer, masakit na ngipin, at panghihina ng mga buto, bunga ng pagtanda. Dahon na hindi natin madalas pinapansin, pangkaraniwang nakikita na natin, ay nag-uumapaw pala sa mga pakinabang at sustansya. Ikaw, saan mo pa nga ba ginagamit ang mga dahong ito ng langka? At ngayon mo rin lang ba narinig na pwede rin palang gulayin ang mga batang dahon nito? Kung oo, ay comment ka naman ang yes upang patuloy tayong magtampok ng mga bago at kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ba kayo sa prutas na kundol? Isang halaman na bahagi nga ng awiting bahay kubo. Subalit bibihira nga lamang ihain sa ating mga hapagkainan. Nakakita ka na ba ng prutas na kundol? Isang animoy kahugis din ng pakwan at ng upo. At mabilis din lamang
tumubo kung saan-saan. Hindi nga ito masyadong kilala at hindi gaanong pinapansin. Subalit, napakarami pala nitong mga benepisyong dala-dala. Mainam pala ito para sa mayroong diabetes, nagpapababa ng blood pressure level, gamot sa kagat ng ahas, at mga problema sa ating bato. Kaya naman halika at sama-sama nating tuklasin ang mga nakamamanghang pakinabang pala ng prutas na kundol. Benincasa hispida, wax gourd, ash gourd, winter gourd, winter melon o mas kilala nga natin bilang kundol. Opo, isang uri ng prutas ang kundol, subalit kadalasang iniluluto at kinakain bilang gulay. Nagmula dito sa Katimugang Asya ang kundol at binansagan nga itong ash or wax gourd dahil sa animoy mga puting abo o wax na bumabalot sa mga bunga nito. Mayroon itong mga dilaw na bulaklak at namumunga sa pagitan ng June hanggang Setyembre. Batid mo ba na maraming gamit ang kundol? Una, ito lamang naman ang flavor ng sikat na winter melon milk tea na ating nabibili. Ipinapalaman din ito sa hopya at maaari mo ring gawing tsaa. Sa Cambodia nga ito ay ginagawang sabaw o iginigisa kasama ng baboy. Ginagawa din itong candy sa China at flavor ng kanilang sikat na mooncake sa Taiwan. Samantalang sinasabawan ito sa Vietnam dahil ito raw ay mainam sa nagpapagatas na ina. At syempre dito sa atin sa Pilipinas, atin nga itong iginigisa at sinasabawan kasama ng karne, isda o manok bilang pampalasa. Subalit bukod sa ito ay maraming pakinabang sa kusina. Batid mo rin ba na isang mainam na gamot at panglunas pala ang prutas na kundol? Sapagkat ito ay isang diuretic, mainam itong panlunas sa mga kagat ng ahas. Gayun din sa mayroong hypertension, nagpapapayat at may problema sa bato. Dahil mayaman nga ito sa mga mineral, amino acid, organic acid, natural sugar at mga vitamina. Mainam din ito sa mayroong acid reflux o sa mga tao na mayroong mataas na acidity, ulcer at heartburn. Nagsisilbi itong natural na alkaline at pinagmumulan ng vitamin C at flavonoids na mahusay sa ating immune system. Kung may problema din kayo sa tiyan gaya ng constipation, stomach ulcer, at di natutunawan, mainam din ang pagkain ng kundol. Para naman sa mayroong type 2 diabetes, makatutulong din ang kundol upang mapababa ang sugar level sa ating katawan sa tulong ng carotene, potassium at vitamin C nitong tinataglay. Dahil nagtataglay din ito ng gallic acid, mainam nga ito bilang isang anti-inflammatory agent. Subalit wag din naman ang labis na pagkain o pagkonsumo nito dahil maaaring magdulot ito ng calcium deposition at maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng bato sa bato. Kaya naman huwag mong babaliwalain ang prutas o gulay na kundol. Pwede mong gawing substitute sa kalabasa, sa sayote o sa ampalaya at marami rin palang vitaminang daladala. Ikaw, nakatikim ka na ba ng kundol? O baka nga, hindi ka pa nakakita? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.